Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. pagpalain ang Panginoong nananawagan para sa pagbalik loob. Ngayon nagsisimula tayo sa panahon ng Kwaresma. Sumayin lahat ang kanyang pagpapala at kapayapaan. At sumaiyo rin. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan po namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo lang makaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo lang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukandaan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka na iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang isa lamang nakakaalam nito, siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat.
sa lahat to ng sumusubaybay ng ating Facebook Live, saan man po kayo naroroon, sa iba't ibang dako man ho ng mundo. Tuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Ngayon po ay Miyerkules ng Abo. Sinisimulan po natin ang Kwaresma. At marami ho ang pagpapaalaala sa atin ng pagpapahid o paglalagay ng abo sa atin hong mga ulo. Una, ang abo ay pinapaalala sa atin at mamaya ipapahid sa ating mga noo ang pagbabalik loob, pagbabagong buhay. Kaya nga't sasabihin ng pari, ng lay minister, repent and believe in the gospel. Sumampalataya sa mabuting balita at maniwala. At ikalawang pagpapaalala sa atin, bukod sa yung unang sinasabi, ay pinapaalala sa atin na tayo'y sa alikabok, galing sa alikabok din po tayo pabalik. At ang tema ho ng Miyerkules ng Abo at ang mga susunod pa ho mga araw sa panahon ng Kwaresma, ito ho ay pananalangin, pagkakawang gawa at pag-aayuno. Kahit para ho sa atin, sa madalit sabi, ang mga paalaala sa ating unang pagbasa, dalawang pagbasa at ating ebanghelyo ay pupunitin ang ating mga puso. Isama na rin ho natin ang ating mga nguso. Sapagkat ito'y pagbabalik loob natin sa Diyos. At ang abo sa ating mga ipagpapaalala din. Kaya ito ay krus. Kaya dinudumihan natin ang ating mga sarili. Kita niyo na naman, bago ligo pa kayo, nagpamango pa kayo, nag-makeup pa kayo. Uy, pupunta kayo sa simbahan, magpapalagay ng abo. Dudumihan ang inyong mga noo, ang ating mga noo, sapagkat siya'y pagpapaalaala sa atin na tayo ay mga makasalanan at dahil kay Jesus, dahil sa kanyang krus, tinubos ang ating mga kasalanan. Pagbabalik loob. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ano ang sabi sa aklat ni Propeta Joel, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin, kayo ay mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos puso, hindi pakitang tao lamang. Diyan ang paalaala sa ating ebanghelyo. Kung ikaw ay naglilimos, huwag mo na ipaalam sa iba. Kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan, huwag mo nang ipaalam sa iba sapagkat alam mo naman ng Diyos. Huwag ho tayong pakitang tao lamang. Yet, tanda ng ating pagsisisi at pagbalik loob sa ating Diyos. Yang mga abo sa ating mga noo, seryoso tayo sa mga gawaing ito. May fasting, may abstinence. Fasting, 1 full meal. Age of 18 to 59 to 60. Sabihin na 1 full meal, ginagawa ko natin ito pag Miyerkules ng Abo at Good Friday. Kaya kung titingnan ho natin, sa loob ng isang taon, ito lamang obligatory na sinasabi sa ating mag-fasting. Pero yung iba, dinadagdagan pa nila. Wala akong masama dito. 1 full meal. Susukatin ng pagkain.
Kailan ba magwa one full meal? Sa umaga, sa tanghali, sa hapon? Wala akong problema. Nasa inyo po yan. Abstinence. Age of 16 pataas. O 14 pataas. Ng abstinence. Hindi pagkain ng karne. Pag-iwas. Pag-iwas saan? Sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng ginhawa at sarap. Kaya ang question ho dito ay, alin bang bawal ng pagkain? Alin bang hindi bawal ng pagkain? Ang tanong lamang ay, ito bang mga ginagawa natin dati? Yan ay sa pagkain pa lamang. Yan ba ay masarap sa akin? Kung yan ay masarap sa akin, ako muna iiwas. Hindi ka nga nagkakarne. Anong pinalit mo naman? Seafoods. Masasarap din. Masabi mo lamang na ikaw ay nag-abstinence, ikaw ay nag-fasting. Hindi na yun ang question eh. Anong tanong? Ang question, kung ano yung nagpapasarap sa akin, yun ang babawasan ko. Sapagkat ito'y pagdidisiplina sa aking sarili. Hindi lang naman sa pagkain ng abstinence. Kung ano yung masarap mong ginagawa, baka pwede mong bawasan. Yung ikaw ay laging nakatutok sa cellphone, baka pwede mong bawasan. Yung mga nakikita ng iyong mga mata, dating ikaw ay natutuwa, ikaw ay nagiginhawaan, baka pwede mong bawasan. Sabi, pwedeng bawasan, baka di kain totally. Bawasan lamang. Abstinence ng ating mga pagsasalita. Kung ikaw ay dating madaldal, baka pwedeng bawas-bawasan. Yan eh, kasama sa fasting tsaka abstinence. Ano ba yung nagpapasarap sa atin? Baka sa pagtulog mo, hindi ka makatulog nang hindi naka-aircon. Baka pwedeng bawas-bawasan. At yung nagpapasting tsaka abstinence, ikaw ay sabi, ako'y nakakatipid. Bakit ka na, ikinakatipid? Saan mo ba gagamitin yung tinipid? At yan, sabi, yan sa pagkakawang gawa. Kaya ikaw ay nagtitipid, kaya hindi mo ginagawa ito sapagkat para din sa ibang tao. Yung pag-aayuno. Yung iba sa atin, fasting, abstinence. Matagal ko nang ginagawa, Father, yat. Ako naman yung nagda-diet. Fasting, abstinence, hindi ito pagda-diet. Yun yung sapagkat, kaya ikaw ay nagda-diet, ang gusto mo naman ay gumanda ang iyong katawan din. Hindi naman ho yun eh. Sapagkat, kung ano yung masarap sa'y dinidisiplina mo, ang iyong sarili. Hindi tayo papahida ng abo sa ating mga noong. Simula ng Kwaresma, ang ating paghahanda at pakikiisa sa Misteryo Paskwa. Ano ito? Pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kita ninyo, sa pasimulan ng misa, hindi ho natin ginawa ang pagsisisi. Sapagkat ang simbolismo na ho ng abo na ito na ipinapahid sa ating mga nooy, repent and believe in the gospel. Magsisi ka at ikaw ay sumampalataya sa mabuting balita. Inaalala ko ho, Miyerkules din ng abo, di nakapila yung mga tao, papahid ng abo. Merong isang late na dumating na, akala ay komunyon, no? Pagpila, inilabas ang dila. Di nakrusahan ang dila. Nakakain ng abo. Tama din naman, baka ang gusto niyang sabihin ay, kailangan ko rin mag-abstain sa aking pagsasalita. At yung iba sa inyo, pagkatapos ay, kaliit nang nailagay ni Father sa akin, siguro kakaunti ang kasalanan ko. Kaya na may tuwan-tuwa. Yung iba naman, kala ka naman, kinuha ni Father, talaga naman, pati bunbunan ay dala eh. At yung iba sa inyo, baka pagkatapos ay maghihilamos agad. At yung iba sa inyo ay, di na yun ang punto. Ito'y external lamang na ating ginagawa. At ano sabi? Huwag tayo mapag-imbabaw. Huwag tayong magkunwari. Magpakatotoo tayo. Bakit?
Tayo'y makasalanan. Yan ang katotohanan ng buhay. At kailangan natin si Jesus. Yan. Sa unahan ko, daming mga crosses. Dala-dala ninyo ng mga BPC na gagamitin sa inyong mga chapel, sa krusada, sa Way of the Cross, o sa inyong gagamitin. Pasampasan ninyo ang krus na yan. Yung iba siguro, yung asawa'y pinasaan na rin, iniwan na lang sa labas at siguro'y nahihiya. Ay paano siguro yun ang kanyang pagtitiis sa kanyang buhay? Tayo nagsasakripisyo dahil gusto natin na disiplinahin hindi lamang ho yung ating sarili. Sapagkat tayo may pangangailangan yung kaluluwa. Kaya yung salitang sakripisyo, dalawang salita. Nanggaling salitang Latin, sacra at saka fitio. Pag-ibig sabihin ng sacra, sacred, facere, to make, kaya factory, gawaan. The moment na ikaw ay nagsakripisyo, ikaw ay inababanal mo ang sarili mo. Wala nang ibang kadahilanan. Bakit ka nagpa-fasting? Bakit ka nagka-abstinence? Bakit mo yung ginagawa? Gusto mong matulad kay Jesus. Kaya may krus sa ating noo. We belong to Christ. Wala na hong iba. Kaya ang panahon ho ng abo, panahon ng Kwaresma, isang makahulugan para sa atin upang limiin, upang siyasatin ang ating buhay. Kaya't prayer, pananalangin. O ginagawa na natin ito tayo nagdadasal, mas lalo pa ho nating nililimitan. Ano nga ho sabi ng isang santo? Prayer knocks. Ang atin hong mga panalangin pagkatok sa puso ng Diyos. And what is charity? Charity obtain. Kaya para sa atin, yung ginagawa natin ito, yung kabutihan ng Diyos, ay isinasaloob natin at yun yung pagkakawang gawa, ay yan naman ho, ay bunga ng atin nung malalim na ugnayan sa Diyos. Huwag ko natin sayangin ang makahulugang panahong ito. Eh, nandiyan ng marami nating ginagawa. Yung iba, nagbibisita iglesia na, nagpipilgrims, nagwe-way of the cross, nagdadasal. Dati, hindi naluhod. Ngayon, tandaan ng pagsasakripisyo, naluhod ng matagal. Buti na lamang at wala pa ako nakitang mula doon sa patio hanggang din naluhod. Tandaan ng ating sakripisyo. At may bunga ang atin hong ginagawang ito. Ano magiging bunga nito? Paglapit natin sa Diyos. Ano magiging bunga nito? Na tayo ay karapat-dapat na tawagin ni Jesus na tunay niyang mga anak. Kaya, pakisabi ho sa inyong katabi, Kwaresma na, magbagong buhay ka na. Ngayon po ay gagamitin ho natin ang pagbabasbas at paglalagay po ng abo sa ating mga noo. Minamahal na mga kapatid, malangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa noon natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagmahal ang iyong ikinasisiya ay hindi ang kamatayan ng masamang tao,
Kung hindi ang kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay, binigyan mo kami sa aming pagluhog sa iyong marapating basbasan ang mga abong ito na aming ilalagay sa aming noo bilang pagkilalang ito ang aming pinanggagalingan at ito rin sa wakas ang aming babalikan upang kapatawaran ay aming makamtan sa pagganap namin itong 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay na siyang pakikihati namin sa iyong anak sa kanyang bagong buhay at tagumpay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo pong lahat. Sa pagsisimula natin ng panahon ng Kwaresma, alalahanin po natin ang ating mga kapintasan at pagkukulang, ang karahasan ng tukso at ang pangangailangan natin ng tulong ng Diyos. Manalangin po tayo, baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Na ang simbahan ay walang takot na manawagan sa lahat para sa pagbabalik loob at mag-akay sa kanila sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Na lahat ng ating mga pinunong espiritual at pambayan ay magdulot ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kababaang loob, kalinisan at katapatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Na lahat ng mga magulang, guro at katikista ay makapagpunla sa kabataan ng katapatan sa tungkulin ng dahil sa motibong matuwid at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Na lahat ng nang-aapi sa kapwa sa pamamagitan ng kanilang kapusukan, kasakiman at kalupitan ay magtigil na sa kanilang masasamang gawi at matutong gumalang at magmahal sa kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Na lahat tayo'y magsimula sa Kwaresmang ito ng buong kababaang loob, nagsisisi sa ating mga kasalanan at may kapasyahang magbagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Panginoon Diyos, sa iyo po kami dumudulog, kami nagsisisi sa aming mga kasalanan at tapat na naghahangad ng pagbabago sa puso at isipan. Nawa ang aming buhay ay tuwinang maging pagbibigay puri sa iyo. Sa pamangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos, ang sa limutan. Mula sa lupa't mo na pagkanti namin ang maraming. Puri-puri ka, Diyos, sa malamig ka sa limutan. Mula sa katas na mga pag-awalang ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Puri-puri po may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadali sa inawa sa aming masamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Ay sana yung anak na minamahal, aming inilala ng panahon talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang po namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit na katayong ganap sa pagdatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ang iyong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin, ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ninibot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Anggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami
ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, kay San Francisco naming Santo Papa at Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Nalalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malabaring marinina ng Diyos ni Poong San Jose. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose, Marelo at lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sambahin ang ngalan mo, mapasa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Para na ako sa nakakasama sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at inihiling po namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ng aming pananampalataya at huwag po ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon lagi ng sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Nanagalis ng mga
kasalanan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, sinag-aalis sa mga salang sa libutan, palit po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan, ang pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang pusa naming pinagtitiisan at ay iyong kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasaw walang hanggan. Amen. O Panginoon Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga krus na ito na nagpapaalaala ng iyong kabutihan at kabanalan at pagmamahal sa aming lahat upang ang lahat at dumudulog at magdasal sa mga imahang ito ng iyong krus ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Papuri sa Ama, Sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparas ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan upang mahalit paglingkuran ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.